Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Mula sa kinatatayuan ay naging mabuhay ang mga tuhod ni Lay. Lumuhod siya sa puntod na nasa harap. Nilapag niya sa Bermuda grass ang dalang bulaklak sa hinaplos ang lapida. Kahit tunay na pangalan mo sa libingan, pinagkait sa iyo, Dad. Jack Stewart. Iyon ang pangalan na kaukit sa marmol. Isang pangalang hindi nag-e-exist. Pero sa pangalang yon, nakilala ito ng kanyang ina. Isang peking pangalan na kahit siya ay taglay niya sa bansang iyon. Mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. It had almost been 2 months mula nang nagpunta siya sa New York at si Dan, hindi ito sumunod sa kanya. Ni anino nito ay hindi niya nakita sa loob ng 2 buwang iyon. Kahit tawag o mensahe ay wala. For 1 whole month ay hindi siya tumigil sa pag-contact sa binata. Pero walang senyales nito. Tinakpan ni Lay ang bibig nang kumawala roon ng isang impit na ungol. Kasabay ng luhang hindi na yata maampat-ampat. Dad, sabihin mo naman sa akin kung buhay pa si Dan. At least, bigyan niyo ako. Nang sign na hindi ako naghihintay sa isang taong patay na. Umiling siya. Hindi niya yata iyon kayang tanggapin. Ang isiping wala ng binatang pinakamamahal. Nanatili siya ng 1 buwan sa hotel kung saan nag-book ng reservation si Dan para sa kanya. Pagkatapos niyon ay nilisan niya ang lugar at tumira sa Massachusetts. Sa isang farm kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Austin bilang treasure sa isang malawak na taniman ng ubas. Kahit gusto niyang bumalik sa Pilipinas ay hindi niya ginawa. Ibinili ni Dan na huwag siyang babalik anuman ang mangyari dahil ito ang pupunta sa kanya. Pero napako ang pangako ng binata. Ngunit umaasa pa rin ang kanyang puso na babalikan siya ni Dan. Kahit 1, 2 o 3 taon pa, maghihintay siya sa pagdating nito. Kate? Ha? Nilingon niya ang may-ari ng tinig na nagmula sa likuran. Isang matangkad na lalaki na nakapamulsa sa puting coat na suot sa ilalim ng itim na kamiseta at pantalon. Obviously a foreigner based on his light green eyes. May salamin ito sa mga mata. Nakasuot ito ng lab coat na parang doktor o scientist. Tipong out of place para sa isang sementeryo. I'm Jordan. Sam. No, umiling ito. Dan calls me Nitro. Nanlaki ang mga matang napatayo si Lay. Nasaan si Dan? Tanong agad niya. The good-looking guy smiled. Ngunit hindi isang uri ng ngiti na may hatid na magandang balita. Pagkatapos huminga ng malalim ay tinapik nito ang kanyang balikat. I'm sorry. Tumulig ang 2 salitang iyon sa tenga niya. Nanginig ang buong katawan niya. Sam is... No. No. Tinakpan niya ang magkabilang tenga. Don't you dare tell me that he is not coming back. Nangako siya. Napahagulhol siya. Little miss, hinawakan nito ang kanyang mga balikat. You must be strong for him. Huwag mong sayangin yung sakripisyo niya. Tumigil nga siya sa pagwawala. Nag-aalalang sinalat niya ang impis na tiyan. Tigmak ang luhang nayakap niya iyon. You're pregnant? Hula nito base sa obserbasyon. Dinadala mo ang anak ni Sam? Gulat na gulat ang reaksyon nito. Nag-angat ng paningin si Lay mula sa pagkakayuko. Sino ka? Paano na lamang nandito ako? Hide. Pagkabanggit pa lang sa pangalan ng organisasyon ay takot na napaatras siya. No, huwag kang matakot. Tinaas nito sa ere ang magkabilang kamay. Kaibigan ako. Isa ako sa mga assassins pero inirerespeto ko si Sam. Humingi siya sa akin ng pabor 2 months ago. Nagdududang tinitigan lang niya ang lalaki habang sapo pa rin ang sariling tiyan na tila pinoprotektahan sa isang kalaban. I'm not asking you to trust me. I just want you to hear me out. Ngumiti ito. Isang banayad ng ngiti na binura ang alinlangan sa dibdib niya. 2 months ago, Sam called me on the verge of death. Panimula nito. Congressman Hill and Mr. Zeng with some of their henchmen died in the explosion, together with the prohibited cargo on the ship. Unfortunately, Sam was there too. He died. Pagpapatuloy sa pagkukwento ni Nitro. Napaluhod si Lay habang umiiyak. Kaya ba hindi siya nakarating? Yun ang nangyari? Pinili niyang mamatay para lang sa mga walang kwentang taong yun? He chose that path to protect you. Hanggang sa huli mas iniisip niya ang kapakanan mo kaysa sa kaligayahan niya. You must respect that and give his death honor. Muli siyang humagulhol. Then, anong natitirang rason ko para mabuhay? Nagulat si Lay ng isang kamay ang humawak
sa nakapatong na kamay sa kanyang tiyan. This is your reason. Sam's child. Take care of it. Saad na lalaki na nakaluhod pa rin sa harap niya. Nagulat siya nang may kung anong pumintig sa loob ng kanyang sinapupunan. Tumatangis na napatango siya habang sapuan siyan. Kailangan niyang maging matatag. Kahit wala na ang kabuoang rason ng kanyang eksistensya. Hindi niya pwedeng isakripisyo ang buhay ng batang isisilang niya. Dan protected her without knowing that she was carrying a little life with her. Lalo nitong gugustuhing ingatan niya ang sarili para sa kapakanan ng batang iyon. Ang batang parte ni Dan, ang batang nabuo dahil sa pagmamahala nila. Is everything settled then? Nakapangalumbabang tanong ni Pao sa kapapasok lang ng sinitro. Oo, na-transfer na ang lahat ng ari-arian ni na Ama at Sam kay Lay. She also retains her name and his certified Canadian citizen. Well, kalahating taon ang inabot bago legal na maiproseso ang papel. Umupo ito sa tabi niya at tinitigan ng ilang monitor sa harap. Muntong hininga si Pao. So half a year has passed since then, ha? Isinandal nito ang ulo sa headdress ng swivel chair. Bantay sarado ang kilos natin sa ilalim ng 9 heads. Nakakapangilabot. Medyo. Pero mas naiintindihan ko yung sarili ko. Kahit sa ganitong uri ng trabaho, masaya na akong nakikita na payapang nabubuhay ang iba sa labas ng hide. Sobrang miserable lang. Yung ang nagsakripisyo ay walang pinatunguhan hanggang sa huli. That man didn't end up miserable, Nitro. Natuto siyang magmahal sa kabila ng lahat. Katahimikan na namayani sa pagitan nila ng ilang segundo. Pwede na nating panoorin, di ba? Tumango si Pao. Gusto ko siya makita sa huling beses. Pagkatapos isaksak ni Nitro ang flash drive sa CPU, ay siya namang pagpasok ni Cop sa loob ng control room. What's that? Tanong nito. Sam's last resolve. Na-retrieve ko yung file sa loob ng vault niya. Sa dalawang huling araw ng buhay niya, nagbago ang isip at naglagay siya ng laman via an email. Binuksan ni Nitro ang file. Samantalang tahimik na sumandal sa pader si Cop. Ilang sandali pa ay tumambad sa kanila si Sam. Hey, this is Sam. Panimula nito na tila nakaupo lang sa harap nilang tatlo. Actually, hindi ko alam ang sasabihin. I consider this as my last words. Sa'yo, Pao, kung nanonood ka. Umupo si Pao nang maayos nang banggitin ni Sam ang pangalan niya. I lived my life for 28 years but not even half of it felt so satisfying for me. Niligtas mo ako, Pao, at sinanay maging assassin. Sa totoo lang, hindi ko yun gusto at sinisi kita sa isang bahagi ng isip ko. But at the same time, I revered you, old man. Ngumiti ito. This fool, nangingiting tura niya. To actually admit it. Naligaw at nawala ako. Hindi ko binigyan ng importansya yung buhay ko sa kaalamang pwede ako mamatay anumang oras. I did not live for myself but I killed for others. That sounds noble but actually, it's just a crime of pretense. Just an excuse to cover up that I really am at my awful core. Sabi nga sa akin ni Ama, abutin ko yung kamay ng sino mong maglalahad sa akin. I am not a sacrifice, right? I am a person. Iyon ang pinaramdam niya. Nang mamatay siya, nasa bungad pa lang ako ng paghahanap na rason para mabuhay. Pero pumanaw ang taong nagpakilala sa akin sa isang uri pa ng mundo. Nakaramdam ako ng galit sa unang pagkakataon. And for a person who forgot those kind of feelings, it became my all. I abandoned Hyde and I met someone who held all the answers to what I had been trying to obtain. Si Leon, komento ni Nitro. Isang espesyal na babaeng nagpangiti sa akin at nagbigay ng kahulugan sa buhay ko. I was lost in her paw. Totally knocked out by her. She became the most important person in my life. And that girl accepted me. Namumula mga matang inilis siya nito ang tingin sa videocam. See? Napapaiyak niya ako. Nang ganito. Humiyok yung boses nito. Shit, I'm losing face here. Tumatawa ito habang pinapahiran ang naglalandas na luha sa mga pisngi. Damn it, dude. You're creating a crybaby here. Sumisinghot si Nitro. Tahimik na nanonood lang si Cop habang may ilang butil ng luha na kumakawala na rin sa mga mata ni Pao. Siya ay nagbigay sa akin ng kaligayahan. Minahal ako at nagmahal ako. Pakiramdam ko ako ang pinakamaswerteng tao na hindi man lang sasagi sa isip ko noon. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Sam. Thanks, Pao, for taking care of me. And to you, Nitro Dude. Thank you for assisting me in my hard demands.
and Cop for once saving my life. Thank you. Payapa ang mukha nito. I have only one wish, please. Hayaan niyong mabuhay si Lay lingid sa kaalaman ng Hyde. Ginawa na namin, Dan. Sagot ni Pau. Kahit nalaman niyang anak ni Ama ang babae, ay nagpasya siyang panatilihing lihim ang pagkatao ng dalaga sa organisasyon. Tiyak na hahabulin ito ng Hyde. Ngayon pat, kumpirmadong dinadala ni Lay sa sinapupunan nito ang anak ni Sam. Subalit mamamatay muna siya bago iyon malaman ng Nine Heads. Kung noon ay hindi niya naprotektahan ang itinuturing na anak, ngayon ay gagawin niya ang lahat para maging tahimik ang pamumuhay ng anak ni Dan, ng kanyang magiging apo. Tumayo sa monitor ang bulto ni Sam. Again, this is Dan's spell. Under the code name of Sam from Hyde, I am permanently signing off. Matapos itong sumaludo ay saka ito nawala sa screen. Nasa kanya pa rin ang impormasyon sa Nine Heads? Tanong ni Pau pagkatapos. Yes, sagot ni Cop. And I am not going to be fooled, old man. Isang makahulugang ngiti ang sumimbolo sa labi ng assassin bago lumabas ng kwarto. May kalahating taon pa tayo, right Pau? Wika ni Nitro. Pumikit lang siya. As long as it's with him, magiging maayos ang pamilya nila. Tulak-tulak ni Lay ang double stroller kung saan naroon ang anak niya. Kambal na lalaki ang isinilang niya. Dapat lang na lalaki kasintapang ng ama. Isinilang niya 4 na buwan na rin na nakararaan ng identical twins na may magkaibang kulay na mga mata. Nakuha ni Leve ang asul na mga mata niya at si Stefano ay ang abuhing mga mata ni Dan. Dinala niya ang kanyang anak sa likod ng bahay kung saan naroon ang malawak na garden. Silly me, napalibutan kaya dito ng bulaklak pero ito at nagpadala pa rin ako sa puntod nito. Daddy, Mommy, hinaplos niya ang lapida. Pinalipat niya roon ang labi ng nasirang ama mula sa Arizona at ng kanyang ina mula sa Pilipinas. Hindi siya nahirapang gawin ang bagay na yun dahil wala namang mga kamag-anak ang kanyang mga magulang. At isa pa ay tinulungan siya ni Nitro. Ito ang nag-asikaso sa lahat. Dumako ang kamay niya sa isa pang lapida. Dan, muli hindi maiwasang lumuha dahil sa mga alaala nito. Lynn Carter, ang pangalan nakalagay sa puntod. Dapat ay totoong pangalan ni Dan ang naroon pero hayaan na lang daw niya iyon kay Nitro. Imposibleng makuha ang bangkay nito sa pagsabog ng barko sa gitna ng karagatan. Nakikita mo ba sila, Dan? Hinaplos niya ang pisngi ng mga anak. Anak mo sila? Look, namana ni Stefano yung kulay ng mga mata mo. Yes, he surely has my eyes. Sumasal ang kabog ng dibdib ni Lay. Guni-guni lang ba ang pamilyar na boses na yon? Kung saan sa ang direksyon niya nilibot ang mga mata hanggang I've missed you, Lay. Nakatayo si Dan ng ilang dipa mula sa kanan niya. Nakapamulsa ang mga kamay sa coat na suot. Paano? Bakit? Nanlaki ang mga mata niya habang tutop ang bibig. I'm back from the dead. Ngumiti ito. Tinanggal ang suot na Ray-Ban. Hindi pa ako pwedeng mamatay dahil 60 years ang pinangako ko sa'yo. Ibinuka ni Dan ng mga braso. Hindi na pinigilan ni Lay ang sarili. Nang patakbong sinugod niya ito ng yakap. Naninigurong hindi lang ito gawa-gawa ng imahinasyon niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman ang init ng katawan ni Dan na sumalo sa kanya. Buhay ka, Dan. Salamat sa'yo. Ha? Nagtatakang kumawala siya rito. Napakarami niyang gustong itanong pero hindi niya alam kung saan sisimulan. Ibinigay mo kay Kap ang impormasyon sa Celtic kapalit ng pagtulong niya sa akin, di ba? May alinlangang tumayo siya. Totoo yon. Kinontak niya ang assassin bago siya tumuloy papuntang Amerika. Ibinigay niya kay Cop ang impormasyong iyon dahil alam niyang wala na iyong magiging silbi pa sa kanya. Subalit humingi siya ng kapalit. Hiniling niyang tulungan nito si Dan kung sakaling malagay ang binata sa alanganin. Tinulungan kanya? Labag sa loob, oo. Nang sumabog ang barko na agapan niya ako. Tumalon kami sa tubig. May 2 tama ako ng bala sa hita at malapit sa dibdib. Akala ko talaga yun ang katapusan ko. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin buhay ka? Naghihinanakit ang kanyang tinig. Comatose ako ng 4 months. Kalahating taon pa ang kinailangan bago ang full recovery ng katawan. Alam ni Nitro, diba? Bakit wala siyang sinasabi sa akin? Halos mabaliw ako sa isiping wala ka na. Tapos, tuluyan na siyang napaiyak. Muli siya nitong niyakap. I'm sorry, Lay. Para muling mabuhay, kinailangan kong mamatay. Anong ibig mong sabihin? Namatay ang Lino Carter sa barkong yon 1 taon na nakaraan.
Patay na rin si Sam sa mata ng Hyde. Sinapon na magkabilang kamay nito ang kanyang mukha. Ang tao ngayon sa harap mo ay walang iba kundi ang simpleng ako. Si Dan Spell. Tumango siya nang makuhang ibig nitong ipahiwatig. Kaya ba yung peking pangalan mong nilagay ni Nitro sa puntod? Yes, hindi lang protection sa mission kaya gumamit kami ng alias. Gumagamit din kami ng peking pangalan na protection sa sariling organisasyong kinabibilangan namin. Now, Sam is gone. Mabubuhay ako bilang Dan sa nalalabing buhay ko. Can a devil like me be your guardian angel, eh? Nagsusumamo ang mga matang tanong nito. Lumuluhang umiling siya. Hindi ko hihilingin ng ganong bagay dahil ayoko mamatay ka ng dahil sa akin, Dan. Gusto lang kitang makasama, maging kaisa-isang lalaki sa buhay ko. Siya na ang kusang humalik sa binata. Halik na pinalalim nito. Oh God, I love you. I've missed you so much. Sambit ni Dan nang maghiwalay ang kanilang mga labi. At isang bagay pa, hinila ni Lay ang lalaki papunta sa stroller, maging ama sa mga anak natin. Hesitant na nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa dalawang batang humahagik-hik. Pwede ko ba silang hawakan? Tumango siya. Nasa iyo ang lahat ng karapatan. Parte mo sila, Dan, dahil anak mo sila at ama kanila. Iyon ang kaisa-isa at tumpak na dahilan para talunin kong naging ano ka man noon. Maingat na binuhat nito si Levi. He's so soft. Parang nakakatakot siyang kargahin. Bakas ang pagkamangha at gulat sa mukha nito. At the same time ay naroon ang hindi matatawarang kaligayahan. Tila noon lang nakahawak ng isang bibi si Dan pero maaaring ganun nga sa naging sirkumstansya ng buhay nito. Ang isang simpleng karanasan ng isang tao ay bagong-bago. Lahat para dito. Kinuha niya kay Dan ang bata nang ipasa nito iyon sa kanya. Siya ang ating si Levi at siya naman ang ating si Stefano. Itinuro niya ang batang may bilugang mga mata. Ang abuhing mga mata ng bata ay nakatingin sa kanila. Binuhat ni Dan si Stefano. Itinasa aere upang yakapin. Humagik-hik ang bata. They are beautiful creatures. Syempre dahil nanggaling sila sa atin. Hinawakan niya ang kamay nito. Ngayon marami ng rason para mabuhay ka. Para mabuhay tayo na magkasama. Banayad na ngumiti ito at muli siyang hinagkan. Hinalikan naman ito sa noo sina Levi at Stefano. Huling-huli ni Lay ang luhang tumulos sa mga mata ni Dan. Sigurado siyang luha iyon ng kaligayahan na pumupuno ngayon sa kanilang mga puso. Mabubuhay ako para sa iyo, Lay. Para sa mga anak natin. Para sa pamilya natin. Magkahawak ang mga kamay na nangako sila sa isa't isa habang karga mga munting buhay na poprotektahan nila sa hinaharap.